Magandang umaga sa lahat. Bago natin simulan nating talakayan at bilang gabay sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Tumayo ang lahat. Para sa mga Katoliko, gawin natin ang Tanda ng Cruz. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So muli, magandang umaga sa lahat. So bago kayo magsiyupo, siguraduhin mo na malinis sa inyong paligid at iayos ang inyong mga upuan. Tapos na ba? Maaari na kayong umupo. Ngayon naman, magtatanong muna ako kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon. Marcel, magaling. So, walang absent sa araw na ito. Ibig sabihin, nagpapahiwaktig ito na walang maiiwan sa ating tatalakayin aralin ngayon. So, bago tayo magsimula, meron muna akong mga alintutunin na gusto ko na inyong sundin. Una, respeto at paggalang. So gusto ko na kayo ay gumalang at respeto kung sino man ang nasa harapan niyo. Hindi lang ako ang dapat yung respetuhin, pati na rin ang yung mga klase na kung pupunta dito sa harapan. At pangalawa, kung meron kayong mga katanungan at gusto niyo sumagot, itaas lamang ang kanang kamay. So at pangatlo, gusto ko makinig kayo sa diskusyon. Ayaw ko yung estudyante na palagi lang nagsisilipon at lumalabas. Pagkatapos, mayroon tayong gawain, tanong ng tanong. So, maliwanag ba? So, magaling. So, noong nakaraang araw ay tinalakay ninyo ang pagtungkol sa, pagkamamayan. So, upang malaman ko kung isinaulo ninyo ang mga aralin o yung tinalakay ng nakaraang araw, so meron akong ginawang gawain. So sa gawain ito, pupunan ninyo ang mga blankong kahon kung ano ang isang pagkamamayan. So sagutan lamang ito sa loob ng 2 minuto sa inyong sagutang papel. So tapos ng 2 minuto, papasuniti sa inyong mga papel. So, ano nga ulit ang pagkamamayan? Mahusay. Ang pagkamamayan ay isang pagiging membro ng isang pamayanan, lipunan, estado o bansa na mayroong sinusunod na batas. So magaling at inyo pang naalala ang inyong tinalakay sa noong nakaraang araw. So ngayon naman, bago tayo dumako sa ating susunod na aralin, naman akong papasagutan sa inyo. So kung nakikita niyo, meron namang mga kahon sa gilid ng tao. So dito, punan niyo mga kahon kung ano ang inyong mga karapatang tinatamasa bilang isang mamamayan. Sagutan lamang ito sa loob ng 2 minuto sa inyong sagutang papel. So tapos ng 2 minuto, so pakipasa sa inyong mga papel. So base sa inyong sinagutang mga gawain, ano kaya ang ating susunod na aralin? So tama! Ang ating susunod na talakayin ay patungkol sa mga karapatang pantao. Pagkatapos ng aralin ito, kayo ay inaasahang matutukoy kung ano ang kahulugan ng karapatang pantao at halimbawa ito. So ibig sabihin, kayo ay bihasa na kung ano ang karapatang pantao. So pangalawa, kayo ay nakapaglalahad ng mga halimbawa ng karapatang pantao batay sa Universal Declaration of Human Rights. So ibig sabihin, makapagpresenta kayo ng mga karapatang pantao. At pangatlo, ay papahayag ang kahalagahan ng karapatang pantao sa pagbulitan ng pagsusulong at pangangalaga nito. So ibig sabihin, paano ninyo mabibigyan pagpapahalaga ang mga karapatan na ating tinatamasa. So, nakikita ko sa inyong mga mukha na kayo handa na para sa ating susunod na talakayin. So, ngayon, dumako na tayo sa itong ating talakayan. So, ngayon, talakayin muna natin una ang kasaysayan ng karapatang pantao. So, itong mga dokumento na naglalahad ng mga karapatang pantao. So, dito, mag-uusapan natin kung ano-ano mga dokumentong mayroong may nakapaloob na mga karapatang pantao. So, una, ang Cyrus Cylinder. So, paano nga ba nabuo ang Cyrus Cylinder? O ano nga ba ang Cyrus Cylinder? So, noong
539 BCE, sinakop ni Hiring Cyrus at ng kanyang mga tauhan ang Babylon. So, ano kaya ang kanyang tuluhin o hangarin? Bakit niya sinakop ang Babylon? Sinong may idea? Tama. So, sinakop ni Haring Cyrus ang Babylon upang iayos at baguhin ang pamamalakad ng mga simbahan at gobyerno dito. So, ano ba? Tama. So, pinalaya ni Haring Cyrus ang mga alipin at ipinahayag na pwede silang mamili ng relihiyon. Ano pa? Magaling. So, idineklara rin niya na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. So, ang lahat ng mga karapatang ito ay nakatala sa isang baked clay cylinder o tinatawag ngayong Cyrus cylinder. So, ano nga ulit ang Cyrus cylinder? So, ito ay lolooban ng mga karapatang pantao na ipinala ni Cyrus, ni Haring Cyrus. So, una, inayos at binago ang pamalakad. Pangalawa, pinalaya ang mga alipin. Tatlo, idineklara niya ang pagkapantay-pantay ng mga lahi sa Babylon. So, pangalawa, Magna Carta. So, sa pilitang lumagna si John I, hari ng England sa Magna Carta. Ito ay isang dokumento naglalahad ng karapatang pantao ng mga taga-England. So, ano kaya sa iyong palagay, bakit sa pilitan ang paglalagda ni John I sa Magna Carta? Sino may idea? So, tama. So, sa pilitang lumagda si John I sa Magna Carta dahil sa pag-aalsa ng mga baron. So, bakit kaya nag-alsa ang mga baron laban sa kanya? So, magaling. So, nag-alsa ang mga baron kay John I upang magkaroon ang mga mamamayan ng karapatan na dipinsahan ang kanilang sarili. So, bakit nga ba kailangan dipinsahan ang kanilang sarili? So, dahil sa panahon ni John I, kung merong isang akusado ay bigla nila itong dinakip at dinabawian ng mga ari-arian na walang tamang proseso. So, kaya nag-alsa ang mga baron upang ipaglaban ang karapatang ito. So, ano nga ba ang Magna Carta? So, ang Magna Carta ay isang dokumento naglalahad ng karapatang bawal dakpin o ipakulong o bawian ng ari-arian ang sino mang mamamayan na walang pagpapasya mula sa hukuman. So, ibig sabihin, dapat kung ang isang tao ay lumabag sa karapatang pantao o sa batas, meron ka muna ebidensyang ipapakita bago mo husgahan ang isang tao. So, bawal mo husgahan ang isang tao kung wala kang patunay na pagpakita laban sa kanya. So, ito ang isinusulong ng Magna Carta. At pangalawa, ang rule of law. So, ang rule of law, ito ay ang idea na ang lahat ng tao sa England, pati na nasa posisyon at may kapangyarihan na sila ay pantay-pantay sa mata ng batas. So, walang mahirap, mayaman at makapangyarihan sa batas na ito. Dapat pantay-pantay lamang sila. So, sunod naman ay ang petisyon ng karapatan. So, ang petisyon ng karapatan ay pinangunahan ni Edward Coke. So, ipinadala ito ng English Parliament kay Haring Charles I ng England ang petisyon ng karapatan at ipinasa nito noong 1628. So, ano nga ba ang Petition of Rights? So, ano nga ba nakapaloob na karapatan nito? So, una ay hindi pagpataw ng buwis nang walang pahintulot ng Parliament. So, ano nga ba ang Parliament? So, sino ang may ideya tungkol sa Parliament? So, ang Parliament, sila itong mga mamabatas na gumagawa ng batas. So, bago ang isang institusyon magpataw ng buwis, sila muna ay dadaan sa tamang proseso at doon sila tutungo sa Parliament. So, pangalawa, pagbawal ang pagkulong ng walang pagpapasya. So, gaya ng sinabi ko kanina, dapat
meron ka munang ebidensya na ipapakita bago mo ipakulong ang isang akusado. So, pangatlo, hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. So, bakit ka nga ba magdeklara ng batas militar kung payapa naman, di ba? So, kailan nga ba pinapatupad ang batas militar? So, pinapatupad lamang ang batas militar kapag hindi na kaya ng sibilyang kapangyarihan ang pagpapanatili sa katiwasayan at kapayapaan ng isang estado. So, diyan lamang diniklara dapat ang batas militar. So, sunod ang Bill of Rights noong 1781. So, noong 1787, naaprubahan ng United States Congress ang saligang batas at pinatupad ito noong Disyembre 15, 1781. So, ano nga ba ang Bill of Rights? So, bakit ito importante sa mga taga-Amerika? So, ang Bill of Rights, ito ang proteksyon na siyang nagbibigay. Ito ay isang dokumento na nagbibigay ng proteksyon sa mga karapatang pantao na nirahan sa United States. So, sunod naman ang Declaration of the Human Rights of Man and the Citizen noong 1789. So, nagtagumpay ang French Revolution. So, nagtagumpay daw ang French Revolution. So, bakit nga ba nagkaroon ng French Revolution? So, ano nga sa tingin ninyo? Tama. So, nagkaroon ng French Revolution upang patalsikin si Haring Louis XVI sa kanyang kapangyarihan bilang isang hari. Bakit kaya gusto nilang patalsikin? Tama. Dahil para sa kanila, parang sinasaka na sila at wala ng karapatan. Kaya bumuo sila ng isang revolusyon na kung saan kanilang ipapatalsikin si Haring Louis XVI upang wakasan na ang pamamalakad ng gobyerno na isang monarkiya at palitan ito ng isang demokratikong pamamalakad. So, pagkatapos mapatalsik ni Haring Louis XVI, so dito na nilagdaan ang Declaration of Human Rights, ay Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalayong na ibig sabihin ay naging malaya na ang mga nirahan doon sa French at sila ay pantay-pantay na sa mata ng batas. So, next naman ay ang unang convention sa Geneva noong 1864. So dito, nagpulong-pulong ang 16 na European bansa at ilang estado ng Amerika. So bakit nga ba sila nagpulong-pulong? Ano kaya ang kanilang layunin? So tama, ang layunin ng unang convention ng Geneva ay upang pangalagaan ang mga sundalong nasugatan at may sakit sa makikipagdigma. So, upang protektahan rin ang mga medical care na siyang tumutulong o siyang gumagamot ng mga sundalo. So, ito ang layunin ng unang convention sa Geneva. So, ngayon naman ay dumakot tayo sa Universal Declaration of Human Rights. So, ano nga ba ang Declaration of Human Rights at paano ito itinatag? At kailan ito itinatag? So, ang Universal Declaration of Human Rights ay itinatag ng United Nations noong 1948 at pinangunahan ito ni Eleanor Roosevelt na siyang asawa ng yumaong Pangulong Franklin Roosevelt ng Amerika. So, ang agendang ito ay tinanggap ng United General Assembly ang unit noong December 10, 1948 o 1948 at ito ay binansagan bilang International Magna Carta of All Mankind. So, ano nga ba ang UDHR? So, malalaman natin ito maya-maya. So, ang Universal Declaration of Human Rights ay naglalahad ng mga karapatan pangtao ng bawat individual. So, ano nga ba ulit ang UDHR? Ito ay naglalaman ng karapatang pantao. So, ano nga ba ang mga karapatang pantao na nakapaloob sa UDHR? So, ito ay mga karapatang sibil,
political, ekonomiko, social, at cultural. So, isa-isahin natin ito. So, una, meron muna mga artikulos na nakapaloob sa Human Declaration of Human Rights. Ang Artikulo 1. So, ano nga ba ito? So, ito ay nakalahad na lahat ng tao ay sinilang na malaya at pantay-pantay. Ibig sabihin, may karapatan siya maging mabuhay at malaya sa pagpili ng kanyang kakagustuhan. Ngunit ito ay dapat dumaan sa legal na pamamaraan. Pangalawa, Artikulo 3 hanggang 2.1. So, nakalahad ang karapatang pantao bilang isang mamayan sa aspekto ng politiko at sibil. So, anong ibig sabihin? So, bilang isang mamayan, may karapatan kang sumali sa mga gawain ng pamalaan at bilang isang mamayan. So, sunod, Artikulo 22 to 27. So, nakasaad na ang karapatang pantao na may karapatan sa aspekto ng edukasyon, sining, pansibiko at pangkultura. So, ano ibig sabihin nito? So, bilang isang mamayan, may karapatan kang pumunta sa paaralan at makapagtapos. Sining. So, may karapatan kang pumili ng iyong mga talento at pangtatlo, pansibiko. Karapatan mo makisali sa mga gawaing pamayanan. At pang-apat, pangkultura. So, may karapatan kang pumili kung anong relihiyon ang iyong pipiliin. So, sa susunod ay Artikulo 28 to 30. So, isinasaad na ang bawat tao ay mayroong karapatan ay taguyod ang karapatan ng ibang tao. So, sino dito sa inyo ang hilig? No? Ipaglaban ng karapatan ng tao. Kahit po sa gitna. So, sa pamilya, so, ang karapatang ito ay pwede rin ihalimbawa sa pamilya. Lalo na sa magulang at sa anak. So, itinataguyod na magulang ang karapatan ng anak upang makapagtapos siya ng pag-aaral. So, yan lang ang mga artikulo na nakapaloob sa UDHR. So, ngayon naman ay tatalakay natin ang mga karapatang pantao. So, ano nga ba ang karapatang pantao? Pakibasa? So, husay. So, kapag sinabi natin karapatang pantao, ito ay mga karapatan na tinatamasan ng tao sa sandaling siya ay isinilang. So, kailan mo ba masasabi na tinatamasan mo ang karapatang pantao? Magaling. Masasabi mong tinatamasa mo ang karapatang pantao kapag ang lahat ng iyong kagustuhan kung gustong gawin at gusto mangyari sa iyo ay iyong nakamit at ito ay dapat walang nalalabag na batas o karapatang pantao. So, meron tayong tatlong uri ng mga karapatan. Una, ang natural rights. Pangalawa, constitutional right. At tatlo, ang statutory rights. So, ano nga ba ang natural rights? So, ito ay mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi pagkaloob ng Estado. So, sino nga ba nagbigay sa atin ng natural rights? Ha? Meron ba nagbigay sa atin ng natural rights? So, meron. So, sino kaya? Ha? So, binigay ito sa atin ng poong may kapal. So, ito ang natural rights. Ano kaya ang ibig sabihin ko at halimbawa nito? Natural rights. So, may karapatan kang maging malaya, karapatan mong mabuhay at dumami sa ating bansa. Pag dumami, dumaan naman tayo sa tamang proseso. So, hindi lang yung basta-basta lang tayong magpaparami. So, ito mga halimbawa, karapatan mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. So, bawal mong kunin ito sa isang tao. Dapat meron siya mga karapatan. Dapat mong bigyan pagpapahalaga. So, sunod naman ay constitutional rights. So, ano nga ba ang constitutional rights? Ito ay mga karapatang pantao na nakapaloob at pinahalagahan ng isang estado. So, meaning, mayroon ng nagproprotekta. So, ito ay ang estado. So, mayroon tayong uri ng constitutional rights o klasifikasyon. May tatlong klasifikasyon tayo sa constitutional rights. Ito ay, una, karapatang sibil. So, pakibasa. So, magaling. So, ano nga ba ang mga halimbawa ng karapatang sibil? Katulad ng sinabi ko kanina, may karapatan kang mabuhay, may karapatan kang maging malaya, at karapatan mong makisali sa gawain ng mga
pamayanan. Civil meaning pagkamamayan. So, sunod, karapatang politikal. Kibasa. So, ano-ano mga halimbawa ng karapatang politikal? So, karapatan mo bilang isang mamamayan ang makisali sa gawain ng pamahalaan. Ano pa? Karapatan mo pumili o bumoto ng kandidato na walang pagdidikta galing sa ibang tao. Susunod naman ay karapatang socio-economics. So, ano ang socio-economics? Ito ang mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. So, ano ang mga karapatan mo dito? So, karapatan mo makapagtrabaho upang mabuhay ang iyong sarili. So, karapatan mo rin makapagtayo ng isang negosyo, no? Pero dapat tayong dumaan sa tamang proseso. Paano ka gawa ng isang negosyo? So, next ay ang karapatan ng akusado. So, karapatan na magbigay ng proteksyon sa mga individual na nakasuhan sa anumang uri ng krimen. So, kapag ang isang akusado ay ipunta sa hukuman, no? Hindi siya basta-basta ipapakulong, kundi pwede siyang kumuha ng kanyang abogado na meron siyang karapatan na kumuha ng abogado na tutulong sa kanyang kaso. So, ito mga halimbawa, karapatan sa pagtanggi. So, karapatan sa pagkonsulta ng isang abogado. Sabi ko nga kanina, pwede siyang kumuha ng kanyang abogado upang tumulong sa kanya sa pagdinig sa mga kaso. So, hindi ka basta-basta hindi mo basta-basta inaakusahan ang isang akusado na walang mga karampatang mga ebidensya. So, last is the statutory rights. Ito ay mga karapatang kaloob ng pinubuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. So, halimbawa na lang ang minimum wage. So, ang minimum wage ay nakadepende sa pang-ekonomikong estado ng isang bansa. Kung tataas naman ang pang-ekonomikong estado ng bansa, so tataas din ang sweldo ng mga mamayan. So, ibig sabihin napapalitan ang mga batas na inaprubahan noon. Ang mga inaprubahang batas ay pwede pang baguhin sa kasalukuyan. So, ano nga ulit ang ating tinalakay? So, ito ay patungkol sa mga karapatang pantao. So, dito lang nagtatapos ang ating talakayan at maraming salamat.